Ayan po at nagbabalik po tayo para naman po din sa ating raffle draw. Ayan po at 3 araw po yata tayong hindi nakapag raffle draw dahil nga po nung nakaraan ay wala akong ginawa rito kundi magmura ng magmura. Kaya po wala sa mood ako na mag raffle. So ngayon po ay nagbabalik tayo para ituloy lang po natin yung ating raffle draw na kung saan sabi ko nga po 3 bisis na po yata tayong nagpalya ngayon. So ang patakaran po natin dito kapag 3 bisis na po or nagpalya po tayo doon sa isa ay gagawin po natin 20 doble. Kumbaga, so dahil 3 bisis na po tayong nagpalya ay ito pong laro natin ngayon, itong raffle draw natin ay 30,000 po bawat isa. Ano po? So dahil 3 araw tayo nagpalya. Ayan, at sana po ay makatulong ng kaunti sa inyo to. Sandali lang po ha. At kuwan. Ayan mga kaibigan at sana po itong ating mga ginagawa ito ay nakakatulong naman sa inyo kahit papaano. At yun naman po lagi ang sinasabi ko na hanggat hindi po natin nakukumpleto na 150,000 subscriber yung doon sa Bieranan Live Studio TV ay tuloy-tuloy lang po yung itong pamimigay natin ng tig sa 10,000. Yan po ay kung araw-araw tayo nakakapag-raffle. Pero ang sinasabi ko po rito kapag hindi po tayo nakapag-raffle kinabukasan, nagpalya, dodoblihin po natin yung gagawin natin 20,000. At ngayon naman po ay 3 araw na hindi tayo nakapag-raffle ay yun po, gagawin lang po natin 30,000 at sana po ay kahit paano makatulong po yun sa inyo. At bago po tayo pupunta sa ating raffle draw ay gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo dahil ngayon po yung simula ng school ng mga bata ay huwag niyo pong pababayaan yung inyong mga anak lalo't ngayon ay tag-ulan at yung mga dinggi yan yung mga dinggi po iwasan po ninyo yung mga tubig-tubig dyan sa mga paligid ninyo at tanggalin nyo po yung mga buti-buti dyan, mga timba-timba na may mga tubig-tubig at ibuhos nyo na po yan para hindi pa magwala ng mga lamok. At maliban pa po dyan yung matindi kong paalala sa inyo na kung hindi rin lamang kayo busy, ihatid nyo na po yung mismong anak ninyo sa school kasi nga po ngayon po ay naglaylo yun pong sindikato na nangunguha po ng bata. Yun pong pangunguha ng bata, ayan po ang target lang po nila dyan, yung kukunin lang po yung kidney ng mga anak ninyo. Kasi yan po mga sindikato na yan ay may mga kontak po yan ng mga milyonaryo na willing magbayad, mailigtas lang yung kanilang mga anak. Yung may mga sakit sa kidney, yung mga anak nila, yung mga milyonaryo na yan, bali wala po kung ilang milyon yan ang may babayad sa kumidnap. So yan po yan, napakamahal po yan. So ngayon, kaya po porsigido itong mga nangidnap na ito na mangidnap kasi pira pong maliwanag yan. So ingatan niyo po yung inyong mga anak, no? At para hindi po natin pagsisihan kapag may nangyari na. Hindi lang din po yan ngayon ha. Maliban pa po dyan, halimbawa kung may mga anak kayo nagtatrabaho at lalo na kung panggabi or madaling araw ang uwi nila sa inyo,
sa bahay ninyo. Kasi kalimitan po sa mga call center, ganyan po eh. Either madaling araw na sila makakauwi. Pagsabihan nyo na po yung inyong mga anak na kapag ka alas 3 na ang uwian, magpaumaga na lang talaga sila diyan sa kung saan yung trabaho nila. Or either diyan sa building na yan, upuan nila muna diyan sa isang tabi diyan. Maidlip muna sila. Huwag muna silang uuwi sa bahay ninyo nang may madilim pa. Nandyan po rin po, nakaabang rin po ngayon yung mga adik. At yan po yung para po mga kubra yan, para mga sawayan na nakaabang lang po yan ng tutuklawin. Ganyan po. Hindi na po talaga safe ngayong panahong ito. Napakarami pong adik. Kapag kayan po ay wala nang pangbili ng pangbili nila ng pang-adik nila, mangho-hold up po yan, magnanakaw po yan. Kapag kaalanganin yung kanilang hino-hold up, nandoon po yung posibilidad na papatayin ka ng mga yan. Hinold up ka na, papatayin ka pa. Kaya yun po yung sinasabi ko na lagi sa inyo. Hindi naman po ako magsasalita rito kung wala po akong nakikita. Hindi naman po ako rito magsasalita na wala akong mismo na nakita ko. Maliban sa mga balita, dyan sa mga mainstream media, yung mga mismo nakikita ko. At di ba nung isang araw lang napabalita dyan daw sa Bulacan ay imaginin mo maaga na po yan. Maaga na po at medyo madilim nga lang, alas 4:30 yata daw na bumili ng pandesal yung nanay kasi nga para may maalmusal yung anak niyang magtatrabaho. Alam niyo ang ginawa doon sa nanay na yon, kinuha na yung pirang pambili ng pandesal, pinatay pa. Ganyan na po kadelikado ngayong panahong ito. Kaya po panay-panay po ang aking paalala sa inyo. Speaking of Bulacan, sa parting Malolos naman daw dyan sa Bulacan pa rin. Nung nakaraang taon pa naman po ito. Ay imaginin mo, papasok, maaga lang kasi yung bata na papasok sa kanyang trabaho kasi kagagraduate lang po ng architecture itong batang ito. Babae po ito. Siguro at saka kapapasok lang din ng trabaho. Siguro sa sobrang excited na nagkaroon ng trabaho agad-agad nang makagraduate ay maagang umalis dito sa bahay nila. Di papasok ng trabaho. Yung pala, yung adik, inabangan na pala, talagang nag-aabang, pinag-aralan pala kung anong oras siya umaalis sa bahay nila. So yun, madilim pa po yun, madilim pa ng madaling araw, bagamat maaga na. Sa totoo lang po, hindi po kalayuan sa kanilang bahay. Ilang metro lang po. Doon nakita yung bangkay ng bata, patay. Ni-rape na, pinatay pa. Pinagnakawan pa. Yan po yung yan po yung balitang-balita sa television, hindi po ba? Alam niyo naman po siguro yan. Pero kaya lang po, nire-remind ko lang po sa inyo ng nire-remind kasi nga po, tayo po kasi yung napakadali po tayo makalibot. Sa totoo lang po. Madali tayong makalibot. Kaya pagka wala na, hindi na napapabalita, ay yun. Baliwala na sa atin. Pero sa totoo lang po, hindi po nawawala yan. Nandyan lang po yan. Nakatambay lang po yan. Yang bunganga ng sawa na yan na tutuklaw sa inyo. So yun po ang gusto kong paulit-ulit na lang na ipaalala sa inyo dahil hindi po ako magsasawa rito na paalalahanan kayo. Kagaya nito ay umpisa na po ng pasukan ng mga bata. So kaya po wag niyo pong pababayaan yung mga bata na mga anak ninyo para hindi po kayo magka-problema kapag nangyari na po yung
kung ano yan, yung sakuna na yan. At ito sana ay gusto ko lang naman po rito na wala akong mabalita ang subscriber ko o followers ko na nabiktima ng mga ganyan. Ano? So, yun naman po ang aking gusto ipaalala sa inyo. At ito po ay dahil tatlong bisis na po tayo nagpalya, ay gagawin ko na po itong 30,000 po bawat isa na mananalo. Dalawa lagi yung ating binubunot dito. So, yun. At yun naman po yung sinasabi ko dati sa inyo na kapag nagpalya tayo, dudublihin lang natin. Since na lumampas pa doon sa doble, ay di gawin pa additional 10,000 tayo. Kaya, kaya 30,000 po ito ngayong bubunutin natin. At ngayon po ay bubunutin na po natin yung isa para matapos na po tayo na mas maaga. Ayan, nakatalikod po yung timba na yun sa akin. Hindi ko po tinitingnan yan. So, ito po yung nauna nating nabunot si ayan. Minerva Sandoval. Ayan po. Si Minerva Sandoval po siya. At i-ready mo yung cellphone mo dahil pagkatapos ito ay tatawagan ka ng sekretary ko po sa Messenger, ha. Messenger po kayo tatawagan, hindi po cellphone number. Kasi marami pong nagki-claim na ako yan. Ay kung mo naging kapangalan ay sila na. Samantalang kung tutuusin mo naman, kung ikaw man ay kapangalan, kung wala ka namang pinadala rito na para manalo ka, ay hindi ka dapat nagki-claim. Kaya nga, wag kayong mag-claim kasi nga, dito para maiwasan natin yung mga ganyan-ganyan. Kaya kami po ang sekretary ko po ang tatawag sa inyo. Kasi paano magkaroon ng pagkakamali ito? Itong mga pangalan na nandito, ito yung mga nag-send ng kanilang katibayan na nag-subscribe sila sa June Birana Vlogs at saka doon sa Birana Live Studio TV. In-screenshot po nila yan. Sinend po nila yan sa Tariq Hassan Mirza. Nung may send po nila yan, siyempre nandoon yung pangalan niya nung nag-send. At tama naman yung sinend na katibayan na nag-subscribe, yun ang ililista. Gagawa na siya ng pangalan na ganito at ilalagay na dito sa timba. Kaya pagka dumarating yung ganitong pagkakataon na bubunutin na, ito nandito lahat yung mga pangalan ng mga nakapag-participate. Ngayon, kung hindi ka naman nakapag-participate at nakapangalan mo lang yung binunot dito, yung in-announce dito, wala ka namang inambag, eh bakit ka mag-claim? Kaya po, hindi po lulusot sa amin yan. Kaya po sinasabi ko po rito lagi, na pagkatapos po nito ay i-ready yung cellphone kasi secretary ko mismo ang tatawag doon sa Messenger na ginamit mo na mag-send dito sa Tariq Hassan Mirza. Ayun, at isunod na po natin yung pangalawa para matapos na tayo. Ayan. Ulitin ko lang po, 30,000 po ang bawat isa nito, ha? 30,000. Ayan, siya si Teresa Gomez. Ayan. Siya po si Teresa Gomez. Congratulations. Ayan po, at dito na po nagwawakas yung ating raffle. Sana po ay makatulong kahit paano sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.